Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Forever grateful. Patama ba yan ang ABS-CBN sa mga umalis na artista? So tama yung tema, walang mali. Well, I think these people you call ungrateful talents are also proving they don't need the ball to continue with their career. Last time I checked, wala pa naman sa kanila ang namamalimos sa kalye. At ang pinaka-importante, mukha naman silang masasaya sa mga buhay nila. Hindi katulad ninyo. Napansin ko yung mga haters ni Liza. Haters ng GMA. Haters ng mga stars ng GMA. Mga kakamping, grateful, but you have so much hate rising from any feelings of resentment or anger towards those who do not share your sentiment. Let's read the Bible. Itong mga AB, sa inyo na yung gratefulness niyo. Kainin nyo. Let's go to the next topic. Pagtapos ng movie, discuss natin yung ABS-CBN ball. Ang team, pinag-awayan na naman sa social media. Forever grateful. Patama ba yan ang ABS-CBN sa mga umalis na artista? Wala naman yatang speech ang kahit sinong big boss ng ABS-CBN na may pinapatamaan sa mga umalis sa bakuran nila. Tama? If there is one, please give me the link para mapanood ko. So in the absence of that, in the absence of any statement by the big bosses of ABS-CBN, I understand where ABS-CBN is coming from. They've been through a lot. Tinanggalan ng prangkisa, ang daming nawalan ng trabaho sa kanila, tapos sumubay pa yung pandemya. Pero nandito pa rin sila. Nag-survive. If this doesn't make you forever grateful, I don't know what will. So tama yung tema, walang mali, walang dapat pag-awayan. So saan na naman nagsimula ang gulo? As usual. Sa mga insulto ng mga haters, no? Sinama na naman nila yung mga taong wala doon, walang kinalaman doon sa event na yon. Oh, opening salvo. Yan. Oh. Patama agad. Sasagutin ko to kasi hindi ito fun. Maaaring fun ito pero this is a hate post. Hater ito. So sasagutin natin yung the hater in him or her. Ano man siya, no? Yung hater makikita mo agad sa klase ng post niya. Kung hate post o hater ka. Tama? So sagutin natin. This works both ways, di ba? If you are saying that the ball proves that ABS-CBN does not need ungrateful talents, well, I think these people you call ungrateful talents are also proving they don't need the ball to continue with their career and their lives, hindi ba? Bea Alonso, Liza Soberano, Beauty Gonzalez, Pokwang, Nadine Lustre, James Reid, Tony Gonzaga, Julius Babaw, etc. Last time I checked, wala pa naman sa kanila ang namamalimos sa kalye. Hindi ba? May mga ginagawa pa rin naman sila. At ang pinaka-importante, mukha naman silang masasaya sa mga buhay nila. Hindi katulad ninyo. At alam nyo kung anong nakakasad. Napansin ko yung mga haters ni Liza. Haters ng GMA. Haters ng mga stars ng GMA. Mga kakamping. Kadiri, di ba? Oh. Hindi lahat ng kakamping kadiri. Pero mga ito, legit kadiri.
Yung mga ABS-CBN alt accounts, kasama si Ogie Diaz, mga kakamping. Kakampings pa naman, they're proud to claim, di ba, na they are the smarter group. They are the discerning group. Compared to mga supporters ni BBM, tsaka yung mga DDS. But looking from this angle, kung kukunin mo tong sample group ng mga kakamping na ito, mukhang hindi. They are not the smarter group. Di ba? Grateful, but you have so much hate, no? That is a contradiction. Being grateful means focusing on the positives in our own lives. Diba? Ito ha, pasintabi sa mga nakatira sa ibang bansa. Iinggitin natin kayo ng konti. Kasama ako dyan kasi wala din ako sa Pilipinas. Kasi sa comments natin, di ba, sa iba-ibang bansa, yung mga ibang nanonood sa atin, meron taga New Jersey, California, Singapore, mayroong taga Hong Kong. Kaya nga pagpasko sa Pilipinas, ang saya-saya mo. Kasi grateful ka. Kasi pag Disyembre, madaming blessings. Walang space ang puso mo for negativity. Di ba? Ano yung kasabihan? Too blessed to be stressed. May Christmas bonus. Mabibili mo na sa wakas yung pantalon na gusto mo na binibisita mo palagi sa mall, no? All year round, from January to November. Tinitingnan mo kung may size pa, baka maubusan. Kakain kayo sa labas mamaya ng mga kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita kasi busy kayong lahat sa buhay. Bukas, weekend, Sabado, kakain naman kayo sa labas ng pamilya mo. And this time, hindi eksaktong pamasahe yung laman ng bulsa mo. May pangkain din kayo at mayroong pang panood ng sine. Sa susunod na araw, company Christmas party. Pag uwi mo, dala mo na yung hamon na binibigay ng iyong kumpanya sa mga trabahador. At kailangan mo mag-taxi, I'm sure. May gastos, no? Imbis na jeep na lang. Kasi ikaw ang nanalo sa grand raffle din nyo at nanalo ka ng TV. Hindi kasya sa jeep. Kailangan mo mag-taxi. Tapos, pagdating mo, may food sa table ninyo sa kusina dahil may nagpadala na kaibigan mo. O, di ba? At hindi lang yan. Pagbukas mo ng pinto, yung balikbayan box na pamasko ng kamag-anak mo sa US, dumating na at nakatitig sa'yo sa sala pagbukas mo ng pinto. Hindi mo na naiisip ang mga taong galit ka, yung mga taong buwisit, hindi mo na sila naaalala. Basta grateful ka lang. Masaya ang Pasko. Kaya sabi ko, tama yung tema ng ball. Kasi ABS-CBN went through a lot and survived at parang Pasko nila ito. O kaya kung dito sa US, Thanksgiving nila. But, makinig. Mga ABS-CBN alt accounts at Ogie Diaz na favorite punchline ang pagiging grateful, no, sa vlog nila. No, sasabihin, oy, nakakatuwa yan si Alden Richards kasi very grateful siya. May isa siyang aso dun sa likod, biglang tatahol. Wala ka naman pinaparinggan yan. Di ba? Ganyan lagi yung joke nila. Akala nyo, nakakalusot kayo sa mga kagaguhan nyo. Kung ganyan kayo, it puts your gratefulness in question. Because gratefulness, kung gagamitin ninyo ang utak ninyo, it means rising from any feelings of resentment or anger towards those who do not share your sentiment. Yan ha, sinabi ko na, sinulat ko pa dyan sa screen para maintindahan ninyo lahat. Kasi when you say you are grateful, so you just you can insult others. Hindi gratefulness yan. Tawag dyan bitterness. Dito sa US, we celebrate Thanksgiving. At sa dinner table,
tradisyon na magsalita ang bawat miyembro ng pamilya tungkol sa what are you grateful for? Ang mga sagot dyan, I am grateful for my family. Hindi, I am grateful for my family because others don't have family. Ang sagot dyan, I am grateful for my mom. At hindi, I am grateful for my mom because the mom of my friend is a drug addict. And she divorced the daddy of my friend. Diba? Ang sagot dyan, what are you grateful for? I am grateful for my dog because he is so cute. At hindi, I am grateful for my dog because my friend Julia's pet is a snake and it bit her. She is now dead. You're grateful because you're grateful and not because of other people who are having a more difficult time than you. iPhone! Lahat tayo gusto magka-iPhone. Iba yung nagka-iPhone, iniregaluhan na sabihin niya, ang saya ako, may iPhone na ako sa wakas. At yung pinaka-latest model pa, salamat po. Iba yan doon sa masaya ka, uy, may iPhone na ako. O ikaw, nahiya ka pa rin. iPhone. Yung isa, grateful. Yung pangalawa, bitter, indifferent. Finally, kung hindi pa rin kayo na-convince, no? Sa definition ng gratefulness, let's read the Bible. Itong mga ABS-CBN alt accounts, si Ogie Diaz at Christy Fermin na pinangangalandakan na sila ay grateful. Ito ang mga modern Pharisees. Panahon ni Jesus, ano yung mga Pariseo? No? Sila yung mga religious kuno. Sila yung mga nagmamalinis kuno. Sila yung mga perpekto kuno. They tell you they are grateful so they can be compared to the ungrateful ones. No? In order to insult them. Para maliitin sila. Paano ulit magdasal? Ayon dun sa Biblia. Yung kwento ng tax collector at nung Pariseo. May parable dyan, di ba? Paano magdasal yung taxpayer at Pariseo? Yung tax collector, nakaluhod, tahimik na humihingi ng tawad. Alam niyang makasalanan siya. Humbling himself before God. Yung Pariseo, hindi nakaluhod magdasal, nakatayo sa gitna. At malakas ang boses. No? Yung dinig lahat ng mga nasa templo na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ano ang dasal ng Pariseo? Marami pong salamat at hindi ako makasalanan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako kolektor ng buwis. No? At higit sa lahat, hindi ako puta. Salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na ibigay ang pera na para sa inyo, ang magsilbi sa inyo at hindi magkasala sa inyo. Diba? Pinupuri yung sarili. Imbis na magdasal, pinupuri yung sarili. Tapos pinaparinig sa lahat. Dahil 2023 na, nadagdagan na yung dasal ng mga Pariseo. Ano yung dagdag na dasal nila? Marami pong salamat at ako po ay grateful na tao. Hindi katulad ng ibang mga ungrateful dyan. Diba? So, kanino mas nagalak ang Panginoon? Doon sa tax collector o doon sa grateful kuno na Pariseo? Ngayon, alam nyo na ang difference between a grateful person and a self-righteous person. Yung grateful person, masaya. Yung self-righteous person, papamukha niya sa inyo na grateful siya. No? Para maramdaman nyo na ungrateful kayo. So hindi lang chismis ang napulot ninyo ngayon dito. Madami pang lessons na pwede nyong gamitin sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. To close, we should be proud of this
a very good girl movie na nagkaroon ng the Hollywood premiere. Gumastos ang ABS-CBN diyan para sa mga Filipino, hindi lang nandito sa Amerika, pati sa ibang bansa, di ba? Sa Middle East at sa Asia, sa Europe. We should be proud not just because we are Catherine Bernardo fans. We should be proud as Filipinos kasi produktong Filipino ito at malaking tulong ito sa mga Pinoy sa abroad na mapapanood nila ang pelikula sa sinihan at hindi sa television. But we are not proud of other Filipinos who use this Hollywood premiere to spread hate and insult others, no? And provoke their fans. Lalo na kung yung tao na yon ay nananahimik at nagsisikap sa ibang bansa. Kung nagustuhan ninyo ang ating nakatarungan na pagtalakay sa mga issue na kadalasan ay tinatalakay ng iba na puno ng galit, puno ng bias, o maaari nyo kong i-like, i-subscribe, i-share ang ating programa. Alam ko, iniintay ninyo ang segment natin na ang pinakamagaling na manager sa buong mundo. Pero mahaba ang episode natin ngayon. Next episode, pasadaan natin ang bagong pinakamagaling na manager sa buong mundo. At hanggang sa susunod, antayin ninyo ang tawag ko ng Tara Kape. Look, I'm grateful. Sa inyo na yung gratefulness ninyo. Kainin nyo.